Again, I would like to thank you again. In-appreciate nyo ako, ina-appreciate ko rin ang pag-appreciate ninyo. So yun pong appreciation day o appreciation month for the pastors. Actually, this celebration started in 1992. Pastor na ako pala nun. I started pastoring in 88. Pero ang church natin nag-start 1992. Pero it was not really celebrated so well in our church. Kasi feeling ko parang medyo self-serving. Pero na-realize ko rin na importante because it's also a teaching of the Word of God that we should honor the pastors and we should appreciate them. Then ito nga, I realized that I have to teach you about honoring the pastors. Total October pa rin naman. So I will give messages on honoring our pastors. So that's our message. How's your relationship with our pastor? Do we honor our pastors? Pagka sinabing pastor, yung nag-shepherd, nag-aalaga ng kaluluwa. So, yes, I am the senior pastor and we have some pastors in the church. Mga around 20 ang nasa full-time ministry. And also, yun pong mga PG-12, yung mga care group leaders, they are functioning as little pastors. So, they are included in our honoring. I'd like to start with Ephesians chapter 4, verses 11 to 14. It was He, meaning to say God, it was God who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Kung bibilangin po ninyo, 5. Kaya ang tawag dyan, fivefold ministry. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ito daw po yung mga kompletong ministry sa church. Dapat may apostolic, may prophetic, may evangelistic, pastoral, and then sa teaching. Diba? Purihin po ang Panginoon na ito pong fivefold ministry is happening in the church. Actually, lahat ng mga nag-church planting, they are called apostle kasi yung apostolic work is church planting. So almost lahat ng mga pastors na nag-start ng ministry, they actually function all the fivefold ministry. Ngayon, ano po yung function niyan? Bakit po mahalaga ang fivefold ministry and particularly yung pastor? And hindi ko na po i-explain ang lahat ng mga functions ng five, but I will just be focusing on the pastor. Ang function po kasi nila is to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. And verse 14, then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Binigay ang pastor to build up the church. No, to build up, to strengthen the church. At ang sabi na salita ng Panginoon, ang mga pastor, binigay sila to prepare God's people for works of service. In another translation, it is rendered as to equip God's people. Those who belong to God's people say amen. So if you're washed by the blood, you belong to God. You belong to the people of God. So sabi na salita ng Panginoon, the people of God are here to do the works of service. Can we go back please to verse 12? Sabi doon, to prepare God's people for works of service. So God's people, all God's people must be committed to the works of service in the church. And then, ang sabi po rito, ang function ng pastor ay immature ang mga believers, ipamature sa kanilang spiritual life, palaguin ang kanilang spiritual life. Lalong-lalo na para, sabi na sa verse 14, hindi na sila maging infants, baby Christians, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching. Hindi na sila mga sanggol sa pananampalataya na hindi alam kung ano ang totoong mga tamang teachings. Kasi nga po, marami pong mga false teachers at maraming mga false teaching na talagang proliferating, lalong-lalo na pagka kayo po'y nanonood ng internet. Kagaya lang ng pinag-usapan natin na tungkol sa soteriology.
marami pong false teaching sa soteriology, sa salvation. So, importante po mga pastor, amen? Binigay sila ng Diyos. Ang church ay talagang mahirap mag-function kung walang pastor. Ang church ay kailangang may pastor. At ako, ang isang blessing lang po sa akin, yung wala pang church, ako na yung nag-start. And then, I was still single. Then, after 2 years, I married Pastora Ruth. At magkasama po kaming itinayo ang church. So, importante ang pastor sa isang church. Parang church ay maging strong church. Upang yung church din, ang ibig sabihin din ng church, God's people, you know, the literal meaning of church is God's people, the called out ones. From the word ecclesia, Greek word ecclesia, the called out ones, the people of God. Para mag-mature, para strengthen ang kanilang faith. Napakahalaga ng mga pastor. Sabi ng 1 Thessalonians 5:12-13, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you and to esteem them very highly in love because of their work. So dito po natin makikita ang mga salita ng Diyos na kung ano ang dapat nating maging attitude sa pastor. Respect. Everybody say respect. 1 Thessalonians chapter 5, verses 17-18. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture said, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So sabi po rito sa 1 Thessalonians 5:17, how they have to be treated, they should be treated. Sabi doon, double honor. Give double honor. Nasa God's Word Translation, sabi rito, verse 17, give double honor to spiritual leaders who handle their duties well. This is especially true if they work hard at teaching the Word of God. So, pagka tinignan po ninyo, ano ang meaning ng honor, ang ibibigay ng dictionary, high respect. Yung unang binasa natin, respect. Pero yung double honor, yung honor pala, high respect. Kaya, ang ibig sabihin po ng double respect ay high respect. Amen? Great esteem. So, yan po yung turo ng salita ng Diyos. How we should see pastors and how we should treat them. We should treat them with respect, with double honor, high respect. High respect. Of course, hindi naman natin sila gino-Diyos. Pero yung tamang respeto lang na sinasabi ng Biblia. Noon pong ako, Katoliko, siyempre, religious na po ako noon eh. At yung mga pare, dahil nung ako ay bata, parati ako sinasama sa morning mass everyday nung aking lola. Talagang mataas yung respeto ko sa mga pare. Kahit nang yung pare na yun, ay, alam niyo po yung pare nun, hindi ko naman chichismis, laman ng tawag doon, sugalan. Nagbabaraha. Pagkatapos, siya ay laman ng sabungan. Marami pong mga pare. Talagang gusto nila naglalaro ng sabong eh. Tsaka ng sugal. Tsaka mapagmura pa. Pero nandun yung respeto. Di ba? Respeto pa rin. Nagbe-bless pa rin. Father, kaya nga doon ko lang noon pa, wala po akong conviction na mali ang sugal kasi nga ang pari namin nagsusugal. Kaya nag-sugarol din ako. Oh. So, ngayong Kristiyano na tayo, ano po dapat ang ating attitude? Kasi marami pong mga Christian, naging Christian, sometimes they do not know how to treat their pastors with respect. Kailangan nga, ngayong Kristiyano na tayo, marunong tayong magrespeto ng pastor. Regardless kung ano yung kanilang itsura. Regardless kung ano yung kanilang damit. Regardless kung ano yung kanilang bahay at educational attainment. Importante po na irespeto po natin sila. Amen? Now, how to show respect? How to show respect to our pastors? I would like to give you 3 today. How to show respect. Number 1 is appreciate their work of teaching and preaching. Appreciate the work of teaching and preaching of our pastors. Hindi po yung criticize.
Hindi criticize. No? Kasi maraming mga members. Pero dito sa church, palagay ko wala. Amen. Na pagkatapos mag-preach, lahat ng criticism, yun ang sasabihin, imbis na appreciation. Of course, there's a place for evaluation, but wag po tayong overcome na puro criticism lang. Kailangan may appreciation. Amen? Ito po ang trabaho ng mga pastor mag-teach, mag-preach ng Word of God. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:12 to 13, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you. Sabi doon, who labor among you and are over you in the Lord. So meron talagang tao na sinet si Lord sa atin na naglilingkod sila kay God, nagle-labor sila. It's not just an ordinary work, but labor, and then they are really over us in the Lord. Pantay-pantay po tayo pagdating po sa pagiging anak ng Diyos. Ako po anak ng Diyos, kayo anak ng Diyos, magkakapatid tayo. Pero meron pong tinatawag na over us in the Lord. They have been given the position to be over us in the Lord. Bakit? Para sila yung mag-admonish, mag-encourage, and to esteem them very highly in love because of their work. You know what? Yung work po ng pastor, it is not an ordinary work just like the secular work. Hindi. Although ngayon, sa ibang bansa, parang tinuturing na, especially sa Australia, sabi ng pamangkin namin, si Chase, parang ang pagiging pastor ngayon ay parang secular work na magandang status at maganda yung sweldo. But of course, not in the Philippines. Not in the Philippines. Yun pong work ng mga pastor ay hindi ordinaryong work. It is a God-given work na merong eternal value. Spiritual work. Hindi siya secular work, earthly work. It is a spiritual work and therefore it is a work that has an eternal value. It deals with the eternal words of God. I mean. It deals with teaching about God. Diba? And about the will of God. So, mga kapatid, regardless po ng itsura ng pastor o financial status, economic status ng pastor, kung naglalakad o kung walang bahay, kailangan lahat ng pastor ay ginagalang. Amen? Kailangan nire-respeto. Hindi po tayo nagre-respeto kagaya ng pagre-respeto ng mundo. Kasi sa mundo natin, pagka mataas ang pinag-aralan, nire-respeto. Pagka malaki ang sweldo, malaking kita, nire-respeto. Hindi po dapat ganun ang ating pagre-respeto na kagaya ng mundo. Ang pagre-respeto natin ay dahil silang mga pastor ay binigay ng Diyos at ang ginagawa nila ay gawain ng Diyos. Yung pinagagawa ng Diyos, ang kanilang ginagawa, ibinigay na nila ang kanilang buhay sa gawain ng Diyos. Ako, I still remember, ayokong magpastor. Talagang ayaw ko po. Kasi po, una sa lahat, ang pangarap ko po ay maging mayaman. Sa totoo lang, sino po ang hindi nangangarap maging mayaman, di ba? Lahat tayo, pangarap nating maging mayaman. Kaya ayoko magpastor kasi nakita kong buhay ng pastor namin, mahirap siya. At lahat ng kakilala kong pastor, mahihirap sa Baptist. Naalala ko nga noon, nung panahon namin, meron lang isang pastor, si Pastor Padilla, alam na alam ko. Sa mga 20 pastor na kilala ko sa Baptist, may higit na 20, siya lang ang may kotse na bulok-bulok pa. So, paano ko gustong magpastor? Ako, gusto kong yumaman na pag ako po ay, sa future ko, nagdadrive ako, kung hindi man magarang kotse, maayos na kotse. Di ba? At saka pinangakuhan ko yung nanay ko, buti hindi ako sinisingil. Sabi ko, Mait, ang pangarap mong bali, ako magpagawa. Sabihanan kay ma ko. Kasi, ang feeling kasi ng nanay ko at tatay ko, sa aming magkakapatid, ako yung yayaman. Ang feeling nila noon, ganon. Kasi medyo nakakaangat ako sa Glory to God sa pag-aaral. Section 1. So, akala nila ako magiging mayaman. So, sabi ko sa nanay ko naman, Ma, akong bala kayo. Anong gusto mong bahay? Umiikot yung terrace. Okay. Hindi ko makakalimutan yun. Ang sinabi ng nanay ko, ang gusto ko, Machu. Machu ang pangalan ko. Astig, di ba? Machu.
Buriko, itang dudurot itang kayan teres. Itang kalupan ng balayo, Brother Chris. Pero dudurot siya pa. Itang kaya kayo, rapyang makanyan Buri ng mako, itang dudurot siya. Itang square, dudurot siya nga makanyan. Dapat, baka paglakad siya, siguro buri na building. Uwa, pagawa kita, maya. But anyway, ayoko magpasto. Kasi nga, nung magpastor ako, 800 ang sweldo ng pastor namin. Umiiyak talaga ako. Kasi wala na yung pangarap ko. No? Saranggola ni Pepe. So, wala na yung pangarap kong yumaman. During our time, yung pagpapastor, it's really a sacrifice. It's really a sacrifice. At walang ka-prestige kasi yung mga tao di ka naman nirerespeto. Pagka nakikita ka nga nila, borboling pastor yun. Borboling pastor. Ganyan ang tawag sa amin. Pagka dumadaan kami, parang may sakit kami ng ketong, biglang nag-aalisan yung mga tao Parang COVID di ba? So, but really, the work of a pastor is a God-given work. At tayo pong mga lahat ng na-born again, ang nakakaintindi lang nun. Ngayon, medyo okay na ng konti. Sino pong gusto magpastor? Salamat sa 3. Alam nyo, kaya ako nagpipreach na ganito. Kasi po, si Jesus ang unang pastor, di ba? Hindi po lalago ang kingdom of God kung walang magpapastor. At ang church naman natin, hindi po natin makukuha ang vision natin pagka wala pong nagpastor ng marami dito. Ngayon, paano dadaming magpastor? Kundi natin sila i-honor. Amen? Kung hindi tama ang attitude natin sa mga pastor, alam gusto magpastor. Pero kung ang tamang attitude natin sa pastor, mayroong honor, high respect, maraming magpapastor. Baka yung tabi mo magpapastor. Di ba? Sabi mo, sis, di ba? Pastor kayo. Di ba? Kasi ngayon, medyo na-encourage ko na kayo kasi hindi nyo alam ang pinanggalingan ko. Ngayon, medyo nakikita nyo, maayos na ako. Pero nung una, hindi po ako maayos. Paano man ako maayos? Wala po sweldo. Nung nag-start ang church natin, 0. Nakikikain lang ako sa nanay ko. Pagka gusto ko, once a day lang ako kumain lunchtime. At hindi po ako nagta-tricycle. Wala po akong pamasahin tricycle. Most of the time, I just walk. Kaya sabi ko sa mga pastor, kong ipatikim yung mga nangyari sa akin. Kaya bibigyan ko kayo ng transportation allowance. Di ba? Meron pa yan, meron pa yung food allowance, 30 pesos. Pambili ng fishball at saka buko. Tinaasan na ba natin? Di pa rin, 30 pa rin. So, ano po, baka hindi po ninyo alam, lahat na nagpastor natin, hindi sila nagpastor dahil sa sweldo o sa love gift. Dito po sa church natin, pagka magpapastor ka, probationary, bibigyan ka ng 3,000. At pagka nag-full time ka, bibigyan ka ng 5,000. 5,000. At imomonitor pa namin ang tithes niya. Mag-tithes ka. Kakaltasin pa ni Ate Kati yung tithes. Lahat kami kinakaltas ang tithes. Automatic kasi namin pinapakaltas na. Kasi baka matukso kami, di ba? Baka matukso pa kami hindi mag-tithes. So, except me, all of our pastors are just earning less than 10,000. Ay, 2 lang po kay si Ate Glo. Seniority kasi, 11,000 yata sa kanya. Ganon lang po. Hindi po kami sa pera talaga nagpastor. It's really calling. Kaya ang pinakamaganda lang natin na attitude sa pastor, honor lang di ba? Honor lang kasi wala sa pera di ba? Magpasalamat ko mo po. Pastora Ruth, anyang peglolon ke. Sigutan ako. Nung niligawan ko na si Pastor Ruth, 1994, ayun, yung church medyo lumalaki na. May 100 na. Binigyan na po ako ng 2,000. Praise God. Ano po? 2,000. Tapos si Pastor Ruth nung time na ito, ano lang to, modesty aside, she was earning 15,000 and I was earning 2,000. Sabi ko sa kanya, hindi kita mapapangakuan ng kayamanan. Mapapangako ko lang magandang lahi. Godly na lahi. Okay. Yung maka-Diyos na lahi. Pero hindi ko rin natupad. Sorry, God's will. Hindi ko po natupad. Dinala na po kaagad ng Panginoong Diyos ang aming David.
Si David, nung 6 months pa lang siya, sa langit, diretso kagad sa langit. Okay. So we respect and we honor our pastor because their work is from God. Their work is from God. And it really took them a lot of faith and it took them a lot of courage to heed the call, di ba? To respond to the call of God. And ako, lahat po sila. Kaya nga, kapag ka ang isang pastor, ang isang tao naging pastor, alam mo na kagad, especially here in the Philippines, sobrang pagmamahal lang. Hindi naman sobra. Talagang pagmamahal lang sa Diyos, pagsusurrender lang talaga ng buhay kay Lord. Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Ganun lang. I would like just to serve you. Sabi ng 1 Timothy 5:17-18, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture said, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Ang gusto kong emphasize dito sa verse na to, yung pong mga pastor, they do the work of teaching the word of God. They do the work of preaching the word of God. Kaya nga po, dito sa church natin, Batas, you cannot become a pastor if you do not go through equipping, if you not enroll to our Bible school. So tayo po ay nagkaroon na po ng Bible school, and thank you for all our students now. Yung iba hindi naman pastor pero nag-enroll. I have, I think 33 students sa aking PSETS class. We have to respect the pastors, even those who were not able to get theological studies. But nowadays, hindi maganda yon na yung mga pastor hindi nag-aaral. Ang mabuting mangaral ay mabuting mag-aaral. Sabi nga ni Bansuelo, ayun ba pangalan nun sa DZS? Kaya nga po yung mga pastor na kilala ko, na hindi nag-aaral ng Bible school, sabi ko, marami ng available Bible school. Go to Bible school to learn good theology. Amen? Parati ko nga sinasabi, bakit yung mga engineer nag-aaral pa? Mga doktor, mga nurse. Bakit tayo mga pastor? Hindi tayo mag-aral. Minsan yung mga mentality ng mga pastor ay na nagpapastor na ngayon na hindi nag-aaral. Minsan, tataka ako bakit they had that kind of mentality. Sabi nila, hindi, pastor. Ang mga disciples ay hindi nag-aaral. They are all unlearned, sabi ng Bible. Hindi naman sila nag-aaral. Ha? Sabi ko, ang tindi nga ng pag-aaral nila eh. Kasama nila si Jesus day and night eh. Di ba? The greatest teacher ang kasama nila. Day and night. Kaya mali po yung mga mentality ng mga pastor, hindi mag-aaral. Amen? O, pagka nagpastor ka, mag-aaral ka. Sabi mo sa kanila, pagka nagpastor ka, mag-aaral ka sa church natin. Kasi may available na eh. May available na tayong Bible school. Bakit ka po hindi mag-aaral, ano? I don't see it na yung bang, sabi ko, bakit nagpo-promote sila na? Pwedeng magpastor kahit di nag-aaral. Pwede naman. Pero anong klaseng pagpapastor ang mangyayari pagka hindi nag-aaral? So mga kapatid, dito naman sa ating pag-aaral naman sa PSETS, it's really very balanced. One day lang ang pag-aaral, academics, theological academics, and then the remaining days, practical ministry. Amen? Pa-practice nila kung ano yung kanilang natutunan, kanilang dapat gawin sa pagsiserve kay God. Importante po na yung mga pastor, tingnan natin sila na kaya natin sila in-appreciate kasi yung kanilang work is not a secular work. It's not a work from man. It's not a work for money. It's a work from God and for God. Amen? And they are needed to advance the kingdom of God, to build church. Second, I'd like you to understand how to show honor. Submit to their authority. Everybody say, submit to their authority. So, ang sabi na salita ng Panginoon, Hebrews 13:17, let's read. 1, 2, 3, go read. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Tingnan natin sa NIV. Let's read it from the NIV translation version. Everybody read, please. 1, 2, 3, go read. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who
who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So sabi po na salita ng Panginoon, submit to their authority. Ang mga pastor ay spiritual leaders, kahit mga care group leaders, meron po silang tinatawag na God-given authority. All the spiritual leaders are doing God-given work and they are also given God-given authority. Meron po silang authority. Meron po silang kapamahalaan. Kailangan tayo po nagsasubmit sa kanila na binigay ng Diyos yung authority na yon sa kanila. Papasakop. Submission means magpapasakop. Papasakop po tayo sa kanilang authority. Of course, in the eyes of God, we are all equal as children of God. But when it comes to the church and spiritual life, God has given us spiritual authority. Noon pong mga nakakaraang years, ang equipping natin, kasama yung aklat na, ano ba yun? Undercover. Kasi nga, ini-explain sa aklat na yon, sa undercover, na importante sa isang Kristiyano na meron siyang covering. Meron nagko-cover sa kanya. Ang ibig sabihin ng cover, yung merong nagtatakip sa kanya na authority for his protection or her protection. Para ma-protect sa gawa ng kaaway. No po? Kaya po, dito po sa church natin, ang isa po sa mga pinakamagandang sistema na nakita ko talaga, yung G12. Napakaganda. Kasi nga, yung meron tayong pastoral authority and then meron tayong spiritual leader at authority ng ating mga mentors. Kasi hindi ko naman po kayo lahat mapapastoran one-on-one. According to the studies, a very, very good anointed pastor can only pastor up to 250 people. Beyond that, di na siya pwedeng magpastor. Hindi na niya mapapalago kung siya lang yung leader na nagmi-minister. So, ang gusto ko po sa G12 strategy na pinakita ng Panginoon kay Pastor Cesar, yung lahat ay turuang maging leader. I-raise na maging leader. The goal of G12 is every member becomes a leader of leaders. Yun ang goal ng G12. Kasi nga, pagka sinunod natin lahat yung mga utos ng Panginoong Yesus, lalong-lalo na yung Great Commission, go, make disciples, baptize, teach them, magiging leader ka talaga. No? Pagka inaral mo talaga yung Great Commission at and other teachings of Jesus Christ and of the Bible, yung mga flocks, talagang kailangan silang mag-lead ng other flocks. Maging spiritual leader sa iba. At kapag ka naging spiritual leader sa iba, doon na magiging lalong bibilis yung growth. So, I'd like to emphasize authority. Sabihin natin lahat, authority. Authority. Kaya po tayo magpapasakop kasi binigyan sila ng authority ng Panginoon. Sa totoo lang, any leader without authority ay hindi magiging effective leader. Kahit nga sa secular work, sa organization ng anything secular or anything sa government, sa family, kapag ka walang authority, magulo. Papansinin ninyo, kahit saan po kayo pumunta na group, meron pong authority doon. No? May authority doon na sinusunod kung saan accountable magsasubmit. No? Hindi pwedeng wala. Like for example, yung pamilya, binigyan ng authority yung father, yung parents. Pero the topmost authority is the father. Kasi hindi pantay na yung authority ng nanay at saka tatay. The father is the head, children, they have to submit to the parents and especially to the father. Pero ngayon, ang nangyayari, ang mga bata, hindi nila alam paano mag-submit. Especially sa generation ng Z at saka Alpha. Ang feeling kasi ng generation Z and Alpha, kung ano yung gusto nila, yun ang gusto nila. Sasabihin nila yung gusto nilang sabihin sa tatay. Sasabihin pa nila sa tatay nila, pakinggan mo ako. Di ka nakikinig.
Actually, what they really mean is, Dad, pakinggan mo ako, sundin mo ako. Kasi ang daddy nakikinig, hindi, pinakinggan naman kita. Pero hindi kita susundin kasi hindi ikaw ang authority, ako ang authority. Fathers, I would like you to understand that. You have to take time to listen to their children, but remember, they are not the authority. Father, you are the authority. Hindi ikaw ang magpapasakop sa anak. Ang anak ang dapat magpasakop sa tatay, sa magulang. Amen? Yan ang turo ng Bible. Kasi alam nyo, ang nangyari ngayon, sabi ng salita ng Panginoon, in the last days, children will be rebellious to their parents. Nasa Bible. O ano na nangyari? Yan na yung tinutupad ng mga children ngayon. Lalong-lalo na yung mga bansa na pinopromote yung independence living. Independent. Gusto ko independent ako. Pero kasama na dun sa pagiging independent, maganda sana yon, merong good side yon. Pero ang nangyayari, nagiging rebelde na rin sila. Hindi na sumusunod sa magulang. Praise God, sa Philippines, hindi pa ganong ganon. Pero meron na rin ganon. Why? Because of social media. Why? Because of the witchcraft in the social media. Parents, I'd like you to understand this. You have a God-given authority. Please exercise it. If you do not exercise it by the anointing of the Holy Spirit, your children will become rebellious. And all the children here, please acknowledge the authority of your parents. Amen? Acknowledge the authority of your parents. Kung hindi, mapapahamak kayo. Rebellious children are open to the works of Satan and to all the many deceptions and lies of Satan and to all other negative and wrong attitude. Magiging open ang mga rebellious children, ang mga hindi nagsasubmit sa authority, magiging open sila sa lahat ng gawa ng demonyo at marami ang matotorture doon. Kakaroon ng mental health issues. Try to obey the Word of God. Try to believe the Word of God. Gen Z, Gen Alpha, makikita ninyo, simple lang ang buhay. Hindi komplikado. Because what Satan tries to now communicate or tries to put lies into the minds of the Gen Z, yung komplikado yung buhay. No, it's simple. You just follow the Word of God. Amen? The Word of God simplifies. The words of God simplify life. The words of God do not confuse. Hindi nang gugulo ng buhay sa salita ng Diyos, nang aayos. Amen. Ngayon, pagka ayaw sumunod sa salita ng Diyos, doon nagugulo ang kaisipan, damdamin, at ang attitude, behavior. Nasisira yung attitude. Nagiging mali yung attitude, personality, and everything in life. Now, in the church, let's go back to the authority of the pastor. Importante po na maintindihan natin yon. Kasi may opinion ka. Lahat may opinion yan. You know, what is the problem of growing church? Yung problema ng isang lumalaking church, kasi bawat tao may opinion. So if you only have 12 people, 12 opinions ka lang, i-deal mo. Pero pagka meron kang, kagaya ng church natin, 675 in the main, you will deal with 675 minds, right? 675 opinions, right? Mahirap. Diba? Kaya nga, sinabi ng Lord, may authority kayo na susundin. Nang ibig sabihin po kasi ng submission, kapag ka hindi nagtugma ang inyong opinion, anong ibig sabihin na submit? Anong ibig sabihin na submit sa Tagalog? Papasakop. Sino magpapasakop pagka hindi nagtugma ang opinion nyo? Sino? Abay, hindi nyo na po alam. Naguguluhan na po yata kayo. Submit to the authority of the pastor. Kasi nga, may time talagang hindi magtutugma eh. Hindi magpapareho ang opinion. Kahit ng mentor mo sa care group, meron time na hindi magtutugma ang opinion nyo. You are free to express your opinion. And we encourage that. We encourage that. But, at the end of the day, when you express your opinion and your leader expresses his or her opinion, then you know what to do kung sinong magpapasakop. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sinong magpapasakop? Sinong magpapasakop? Kapag ka ang leader ang nagpasakop, patay. Hindi nag-exercise ng God-given authority and leader. Amen? Pero of course, the leader considers everything. Maraming wisdom sa lahat ng tao. Hindi po lahat ng ginagawa ko dito, ako lahat na nag-isip. Hindi po. Maraming ginagawa natin sa church came from our pastoral team, came from admin team, came from my wife. Pero ako lang ang nagdesisyon. Sasabihin ko, ganda ng idea nyo. Ito yung desisyon ko. Yung sinabi mo, yan ang desisyon ko.
Ganun lang, exercising authority. Amen? Those who have understood that, say amen. Ganun lang. You listen and then you pray. No? Kapag kami God-given authority ka. But please, ito nga po yung sasabihin ko sa inyo. Always be ready to exercise Hebrews 13:17. Submit. Amen? Now, let me go to number 3 in closing. I will just have to finish this. Sabi dito, obey their instructions for your spiritual growth. Sino po dito ang gustong magkaroon ng spiritual growth? Magsabing amen. So, mangyayari lang talaga ang spiritual growth and any growth if you obey. Kayo po, tanungin ko po kayo, sino po ang mas marami na Christian sa isang church? Yung mga nag-grow o yung hindi nag-grow? Ay, praise God, marami sa atin nag-grow, amen? Glory to God lang. Pero, yung mga hindi nag-grow, alam mo na, ang problem, hindi nag-obey. Alam mo na yung problem, hindi nag-obey. Not obeying is always a problem. Pero kung obey ka na ng obey, ang bilis ng growth. Ako po, kaya po nag-grow sa aking spiritual life. Obey lang ako ng obey sa aking pastor nung panahon namin. I've been under Pastor Bulaon for 5 years. Ano po? Obey lang ng obey sa leader. Submit and obey, basta hindi kasalanan. Pero pagkakasalanan, wag. Sabihin mo sa katabi mo, linawin natin, ha? Sabihin mo sa katabi mo, linawin natin. Pagkakasalanan, wag na wag. Pagkamali, wag na wag. Amen? Wag na wag. Nako. Sasabi na salita ng Panginoon, obey your leaders. Amen? Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Let me read that from GNT. Sa GNT naman, obey your leaders and what? Follow their orders. Follow their orders. Because leaders make orders, right? Utos ng utos. Bigay ng instruction. Basta, tama, hindi kasalanan, sunod. Basta sa ikakagrow mo, sunod. Amen. Kaso nga, yan ang problem. Bigay ng instruction, bigay ng utos, hindi naman sinusunod. Nauna pa yung reklamo. Di ba? Karakal naman, kabaya naman. Tayo naman sa church, yung atin pong mga instructions at orders, galing naman sa Biblia, kagaya ng Great Commission, kagaya ng Great Harvest. Yung pong naniniwala ng Great Harvest ay galing sa salita ng Diyos, magsabing amen. O, gusto nyo mag-grow? Do the Great Harvest. Do the Great Commission. Amen? Malakas magpag-grow yan sa inyo. Hanggat hindi po kayo natuto sa Great Commission, soul winning at pagdi-disciple, hindi po talaga kayo mag-grow ng matindi. Una, dapat, siyempre, marunong kayong mag-devotion. Pagkitanong ang katabi nyo, nagde-devotion na ba kayo? Order yan, Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Tsaka sabi ni Jesus sa Matthew 4:4, no? Man shall not live by bread alone. Aralin mo lang yun. Ang batas ng Panginoong Hesus, ito, huwag kakain hanggat walang Biblia. Di ba? Walang tinapay hanggat walang Biblia. Walang salita ng Diyos. Matthew 4:4, wag na nating pahirapan ang Revelation, di ba? O di pagka sinunod mo yan, anong mangyayari sa'yo? Pagka nagbasa ka ng Bible, everyday, nag-devotion ka, anong mangyayari sa'yo? Tanungin mo nga ang katabi mo, anong mangyayari sa'yo? Lulungkot ka? Manghihina ka? Sino pong mangikinabang? Di ba kayo, ikaw? Pagka sinunod mo ang salita ng Diyos, ikaw ang makikinabang. Magkakaroon ka ng spiritual growth. Di ba? Ngayon, pagka naman nagde-devotion ka na, ginawa mo pa yung Great Harvest, yung Great Commission, lalo ka pang mag-grow dyan, di ba? Lalo ka pang gagamitin ng Panginoon dyan. Kasi, ikaw na yung magpapakain sa iba, ikaw na yung magtuturo sa iba, di ba? Kaya, mga kapatid, napakaganda. Tingnan ninyo, pag-aralan natin to. Obey your leaders and follow their orders. They watch over your souls without resting. Marami po mga pastor without resting. Lalo-lalo na sa church po natin. Gusto ko po sabihin sa inyo, bawal po ang tamad na pastor sa church natin. Since they must give to God an account of their service. Kasi mananagot sa Panginoon. Pananagutan po namin kayo. Alam po ninyo, ang pangarap po naming mga pastor para sa inyo, sa lahat ng mga flocks, ako po,
Una, gusto ko kayong makita sa langit. Amen? Magkikita-kita ba tayo? Lahat ng sure na magkikita-kita tayo sa langit. Magsabing amen? Magsabing praise God? Pangalawa, ang gusto ko po na pagdating nyo sa langit, pare-pareho sasabihin ni Lord sa atin, welcome you and good and faithful servant. Amen? Gusto nyo pong masabihan ng ganon? Nasa salita ng Diyos, di ba? Kaya parati ko po kayo sinasabihan. Ang goal natin sa buhay, bago umalis dito sa lupa, siguraduhin natin, pag pasok natin sa pintuan ng langit, masaya si Jesus. Sabi niya, welcome you, my good and faithful servant. Di ba? If you obey them, sabi dito, they will do their work gladly. Sino po dito ang gusto na yung pastor nila masayang naglilingkod, magsabing amen? Oh, sundin niyo sila. Kasi pagka hindi nyo sinusunod sila, kahit ginagawa ng trabaho, bigat eh. If not, they will do it with sadness. Sabi niya, rugot, nakala pastor, mga pilita na lang mo, very discouraged, malungkot lang. O, mga niya itsura mo. Orta, pastor, din ka na akong plak. Ela tutuki. Ela mag-great harvest. Makalungkot, di ba? Amen? And that would be of no help to you, mga kapatid. Amen? So, mga kapatid, we would like to respect our pastor and honor our pastor. Sumunod tayo sa kanilang mga instructions sa atin para sa atin din naman yon. And to tell you this, another truth, obeying the orders of your pastor is your obedience to God. Amen? Kasi meron ako narinig sabi, basta ako pastor, susunod lang ako sa Diyos, hindi sa tao. Okay. Kung inutos ng pastor, susunod ako sa Diyos, hindi sa tao. Ha? May sariling mundo. Amen? Siyempre, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, ang Diyos nangungusap sa kanyang head na pinagkaloob sa atin, sa pastor. Amen? At kapag sumunod ka doon mabibless ang iyong spiritual life. Doon ka mag-grow. Doon ka mapoprotectionan. Doon mabibless ang iyong buhay. I would like to appreciate all the leaders here who have been faithfully following God and who have been faithfully following my orders from God. Ako naman po, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi naman ako po nagbibigay ng instruction sa inyo na gawa-gawa ko lang. Hindi po. Ang mga binibigay ko pong instruction sa inyo ay sinisigurado ko pong galing sa Biblia. Great harvest, amen? Sinisigurado ko pong pinag-pray ko. Tinanong ko si Lord. And then, nung nilagay ng Panginoon sa puso ko, ang salita ng Diyos at kung paano gawin, bibigay ko sa inyo. So kapag kasinunod po niya yan, edi masaya ako. Anong gusto niyo? Masaya ako, malungkot ako. Masaya ako. At sa totoo lang, ang balik din nito, sasaya din kayo. Amen? Kasi kayo po yung ibibless ng Panginoon. So ako, ang prayer ko para lalo tayong magkaintindihan. Sundin niyo po yung binibigay na utos ng Panginoon sa akin. Pagka sinunod nyo, darating araw, spiritual leader ka na rin. At maiintindihan mo ang aking pakiramdam. Amen? Maiintindihan mo ang aking posisyon. Amen? Lahat po tayo maglingkod ng masaya sa Panginoon. Sumunod tayo ng masaya sa Panginoon. Ako po, ginagawa ko lang yung part ko bilang tinawag ng Panginoon na senior pastor ng church. And it's a position that I never dreamed of na gugustuhin ko. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko pa maging sundalo. Mas gusto ko maging leader sa kasandaluhan kesa sa church. No? But anyway, this is where God called me. Susunod lang ako. And I really pray na sa aking pagsunod, kayo rin po ay susunod sa Diyos. Tayo pong lahat.